Pag-usapan natin si Macario Sakay, isang taong may dalawang magkaibang pagkilala sa ating kasaysayan. So, ano nga ba talaga siya? Isang simpleng bandido o isang pangulo ng Pilipinas? Sa mga Amerikano, isa siyang bandido. Pero sa mga Pilipino, isa siyang tunay na revolusyonaryo. Habang sumusuko na ang iba si Sakay, ipinagpatuloy niya ang laban para sa kalayaan. Dati siyang sastre at aktor pero naging revolusyonaryo at itinatag ang sarili niyang Republika ng Katagalugan. At alam niyo ba, ang mahaba niyang buhok ay naging simbolo, isang panata para sa kalayaan. Sa loob ng 4 na taon, hindi siya mahuli-huli sa kabundukan. Talagang naging tinik siya sa mga Amerikano. Dahil hindi siya mahuli sa labanan, gumamit sila ng ibang armas. Isang pangako. Nagpadala sila ng sugo na may alok, sumuko para sa kapayapaan at sariling pamamahala. Para sa kapakanan ng mga Pilipino, pumayag si Sakay. Nagtiwala siya at bumaba ng bundok. Pagbaba niya, sinalubong siya na parang bayani. Inimbitahan pa nga siya sa isang party sa Cavite. Sa gitna ng sayawan at kainan, di nila alam, napapaligiran na pala sila ng mga sundalong Amerikano. Biglang tumahimik at doon nila nalaman na lahat pala ay isang malaking patibong. Nahuli si Sakay at ang mga kasama niya sa gitna mismo ng party, walang anumang kalaban-laban. At hindi sila tinuring na prisoners of war, kundi mga bandido sa ilalim ng Brigandage Act. Mabilis lang ang paglilitis. Pagkatapos, sinatulan siya ng kamatayan sa pamamagitan ng pagbitay. Pero bago ang lahat, nag-iwan siya ng matapang na mga huling salita sa harap ng mga tao. Hanggang sa huli, iginiit niya, hindi sila bandido, kundi mga revolusyonaryong nagtatanggol sa bayan. Sa paghigpit ng lubid, kasamang nalagot ang hininga ng Malayang Republika ng Katagalugan. Pero bakit nga ba sa napakatagal na panahon, ang tingin sa kanya ay isang simpleng kriminal? Simple lang, dahil madalas ang kwento sa kasaysayan ay isinusulat ng kung sino ang nanalo. Malinaw na si Macario Sakay ay hindi isang bandido. Isa siyang simbolo ng paglaban para sa bayan. Kaya ang kwento ni Sakay ay nag-iiwan ng isang tanong. Ilan pa kayang bayani ang nalimutan natin? Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.